Colonel Francel Padilla, ang tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Colonel Padilla, magandang umaga po. Magandang umaga po, Kong Erwin. Magandang umaga po, Sir Aljo. Morning. Magandang umaga po sa ating tagapakinig. Aba, mismong si Chinese Embassy, meron daw, pinagpipilitan na meron tayong kasunduan. Meron kaming kasunduan. Sabi naman po ni Secretary Kalukuhan, kasinungalingan, hindi! Meron kaming recording, ito, pakinggan nyo. Sabi ni Secretary Teodoro, deepfake AI. recording, AI, halatang halata. Gawa-gawa. Colonel, I'm sure na kayo hoy, nagtanong na siguro, nag-imbestiga, tinanong nyo na po yung Westcom Cubay West Commander, kung totoo ba ito, hindi. Or was there really a conversation between the commander of Southmincom ba ito and the Chinese official, Colonel Padilla? Kong Erwin, no, ang sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, we will not dignify po itong claim ng Chinese Embassy ng Manila. Tama. Regarding our organization na nag-agree kami to a new model for the conduct in the elections. Right. Ito po, sir, clearly po, propaganda po nila. Walang katotohanan ito. Gawa-gawa lang ng mga Chinese Embassy official. Binanipula yung recording na yon. Kaya nararapat lang siguro talaga na pauwiin na ito, ang mga ito, Colonel Padilla. Yung sir, no, for all we know, sir, no, yung telephone conversation might be a deep fake. Naku. So sa side po ng Sandatahang Lakas, gusto na po naming patayin itong issue na to, sir, no? Nasabi nga po ng ating spokesperson on West Philippine Sea sa Navy, si Commodore Trinidad, these are zombie stories which deserve to be put in the grave. Pag nag-comment tayo kasi dito, sir, these are unsubstantiated, unverified, and questionable sources. Ni hindi nga po nagpakilala, sir, kung kanino galing at ano po yun. So the SND po has already spoken on this. Nananawagan po kami sa taong bayan na tignan po natin yung totoong issue dito. Kung ano po yung totoong nangyayari sa West Philippine Sea. Pero si Westmincom Commander ay ipapatawag din ba at o nakausap na ni General Browner at Defense Secretary kung talagang nakausap niya ang mga tiga Chinese Embassy, Colonel Padilla? Sa ngayon, sir, ang status po noon ay naka-personal leave po si okay. Vice Admiral Alright. Sir Carlos. And we respect his personal time at this point, sir. Nag-designate nga po tayo ng OIC in Alright. his absence. Opo. Nag-assume po ito nung 6th. No? Since 3 po ng May, sir, naka-leave na po si Sir Carlos. And ang nag-acting na po before is yung kanyang deputy po, no, si Sir Quemado po. So wala pang balita kung kailan babalik or hindi na babalik si Vice Admiral Carlos dyan as a Westmincom Commander. Ang orders po, sir, ni Vice Admiral Torres is during the absence of the incumbent, sir. So Okay. he's an acting capacity on behalf Alright. po of the absence ni Sir Carlos. Okay. Colonel, may tanong ko lang, Kong. Kumusta moral nating mga sundalo sa mga isyong ito? Yes. Sir, we can categorically say that ang kasundaluhan natin, sir, ay high moral po ngayon. Ay, very good. We are professional and focused Good. po. Nakita nyo naman, sir, Oo. tuloy-tuloy po yung ating mga operasyon sa ating internal insurgency para talaga pong matapos na ito. Opo. And sa balikatan po, despite po of the heat that we are experiencing, nakita nyo po yung focus po, no, and zeal of our personnel to really be trained and have that yung ability to be able to work hand in hand with our other nations po that are like-minded na nandoon po sa balikatan. Okay. Colonel Francel Padilla, spokesperson AFP. Maraming salamat, Colonel. Magandang umaga. Mabuhay po ang ating Sandatahang Lakas, Colonel Padilla. Maraming salamat po, sir, at magandang umaga po sa inyo. Professor Ranjit Rai. Political analyst. Magandang umaga, Professor Rai. Good morning, sir. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Morning po. Hi, good morning po, Kong Erwin and Sir Aljo, and to all our listeners po. Magandang umaga po. Morning. May karapatan ba tayo, Pilipinas, sa palayasin yung isang Chinese embassy official dahil sa pagpapakalat ng mga fake news? Ano pong repercussion naman ito, sir? Well, that's up to the government to decide. But definitely, anybody who
spreads fake news. Talagang ano yan detrimental yan to our relations po, hindi ho in good faith. No, ang magkakaibigan hindi ho nagkakalat ng fake news. Tama. Ang magkakaibigan. So yan we leave it up to the DFA and Pero of course, kahit na magkalat ng fake news, Kong Erwin, lumabas ng Okta Research Survey of the first quarter 2024, Na? klarong-klaro sa ating mga kababayan. Gusto ng mga kababayan natin ng assertive stance ng gobyerno natin sa West Philippine Sea. Ano ba Kahit anong fake news na ilabas, 7 out of 10 Filipinos, number one, prioritize. Sabi ng mga kababayan, dapat ang gobyerno i-prioritize ang pag-assert ng ating rights dyan sa West Philippine Sea through military action. That means expanded naval and troop presence. Number two, assert yung ating rights through diplomacy, through peaceful means. And number three, i-modernize yung armed forces natin. So kahit anong fake news ilabas ng mga gusto maglabas ng fake news, ang mga kababayan natin, klaro, eto ang 3 measures na sinasabi lang dapat gawin ng gobyerno at ginagawa naman ng gobyerno natin pagdating sa pagresolba ng conflict dyan sa West Philippines. Pero yung sinasabi nga po ng gobyerno natin, ng AFP, pag more presence ng AFP ng mga military, hindi ho kaya this will send wrong signals naman daw at parang inuudyok natin na, sige, makikipagbakbakan kami, lalo lang tumaas ang tensyon, Professor Rai? It's possible, Siyempre, definitely, when you militarize yung isang lugar na mataas ng tension, may possibility of confrontation. Pero at the same time, Kong Erwin and Aljo, meron tayong mga karapatan, meron tayong mga interest sa lugar na yan na hindi natin pwedeng to let go of. And in fact, our own people are talking to the survey and saying that yes, we should assert our rights. Very clear. Hindi lang ito one quarter. 4 na quarter na po to. At yung concept ng ating mga kababayan ay hindi confrontation. Mag-expand lang tayo ng naval at troop presence sa lugar para ma-assert natin yung ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Military action. Ano ba yung military action na sinasabi, tinatanong nyo doon? Parang ang naisa na taong bayan, ito yung sinabi ng Pangulo, wag tayong gumante. Iba'y military action, gaganti na? Ganon? Hindi, sir. Hinihintay namin sa survey, klarong-klaro sa mga sumagot, ng definition namin ng military action ay yung expanded troop and naval presence sa West Philippine Sea. Ginagawa na natin for the last year na. So, yun lang, ibig sabihin, sinusuportahan po ng taong bayan yung mga hakbang ng gobyerno natin ngayon. Okay. Alright. Malinaw. Professor Ranjit Rai, political analyst, maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo. Salamat po, sir. Thank you po.